Please understand this. God cannot bless you if He does not test you. Hindi ka mabibendisyonan kung hindi ka niya susubukan. Amen? Before the blessing, there should be a testing. There is no blessing without a testing. Kaya nga, bago ka magreklamo sa Diyos, Panginoon, bakit ang dami kong problema? Panginoon, bakit napakabigat ng buhay? Panginoon, bakit hirap na hirap ako? Unawain mo ang katotohanan na yon. Hindi ka mabibendisyonan kung hindi ka niya susubukan. Yang pagsubok mong yan ay daan para ikaw ay pagpalain niya. Amen? Ano ang turo ni Jesus? Kahit siya, kailangan niyang dumaan sa hirap, ipapahiya siya sa bayan, ipapako siya sa krus, papatayin siya, pero pagkatapos, anong mangyayari? Siya'y muling mabubuhay. At makikita din natin yan sa mga ibang kwento sa Biblia. Kung hindi sinakripisyo ni Abraham ang kanyang anak, si Isaac, hindi siya magiging ama ng lahat ng bayan, lahat ng nasyon. Kung hindi nakilaban si Joshua doon sa Jericho, hindi sila makakarating sa Promised Land. Kung hindi humarap si David sa higanting si Goliath, hindi siya magiging hari. Ikaw, ano ang iyong pagsubok? Ano yung nakakatakot na iyong hinaharapan ngayon sa iyong buhay? Kailangan mong yakapin yan, kailangan mong pagdaanan yan. Kung hindi, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kung hindi mo haharapin ang iyong problema, hindi ka pupunuin ng Diyos ng kanyang grasya. Sabi din ng Panginoon, kung gusto niyong sumunod sa akin, kung gusto nating makatanggap ng biyaya galing kay Kristo, ano dapat ang ating gawin? Kalimutan ng sarili, itakwil ang ating buhay at buhati ng ating krus araw-araw. At ano ang makakamtan natin? Umaapaw na grasya galing sa Diyos. May dalawa lang naman na pwede tayong gawin sa harap ng problema. Di po ba? Yun ay pwede kang sumuko o pwede kang lumaban. Those are our only two options in the face of our problems. You either quit or you either fight. Pero sinasabi ko po sa inyo, pag sumuko ka, talo ka na. Amen? Walang nagtatagumpay na sumusuko. Pero kung lalaban ka at magpapatulong ka sa Diyos, oo, maaaring matatalo ka. Pero kung palagi kang lumalaban, siguro naman kahit minsan mananalo ka din. Di po ba? At hindi ba, yun lang naman yung mahalaga? Yung kahit isa lang, manalo tayo. Kahit yung minsan lang, magtagumpay ka. Ano ang makakamtan mo sa pagsuko mo? What will you gain by quitting? You gain nothing. Wala. And I tell you, if you quit or avoid one problem, you will have another problem in your life. Amen? Sasabihin mo, ayoko na itong asawa ko. Sawa na ako sa ugali niya. Suko na ako sa kanya. Sige, iwanan mo. Sige, itapon mo. Pero yung asawa mo lang ba yung problema mo dito sa mundo? Paano yung biyanan mo? Paano yung anak mo? Paano yung katawan mo? Paano yung trabaho mo? Di po ba? Kung susuko ka sa isang problema, huwag mong kalimutan, meron pa ring ibang problema ang darating at kailangan mong harapin. Kaya nga, kung ano yung problema na binigay sa iyo ng Diyos, focus ka lang dyan. Binigay ng Diyos yan sa iyo kasi alam niya, saktong-sakto yan sa iyo. Kayang-kaya mo yan. At hindi ka niya pababayaan. Basta't araw-araw ka lang makipaglaban. At araw-araw kang manalig, manampalataya sa Diyos. Hindi ka pababayaan. Dahil kung lumalaban ka sa problema na binigay ng Diyos, maniwala ka na may kasangga kang lumalaban. Amen? Kung nga sa boxing, merong coach Di po ba? At hindi lang coach, meron ka pa mga supporter, meron ka pa mga fans club. Kaya lang bakit nagiging
napakabigat, napakahirap ng ating problema. Kasi ang tingin lang natin doon sa ating problema, doon sa ating suliranin. Pag malapit ka ng sumuko, pakinggan mong coach mo. Sinong coach ng ating buhay? Ang Diyos. Pag malapit ka ng bumitiw, pakinggan mo fans club mo, mga supporters mo. Sino mga yan? Mga minamahal mo, mga kaibigan mo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At alalahanin niyo po ito. Darating ang araw, tatawanan mo lang yung problema mong yan. Amen? Mahirap lang ngayon kasi nandiyan ka. Pero wala naman nananatili. Nothing is permanent in this world. Most especially our problems. Lilipas din yan. I tell you, tatawanan mo lang yung mabigat na problemang iniiyakan mo ngayon. Sanayin mong sarili mo. Kung araw-araw mong binubuhat yan, malalakas ka. At hindi ka na magiging affected. Makakayanan mo yan. Sa tulong ng Diyos, sa tulong ng iyong mga minamahal, at sa iyong lakas ng loob. Lumabang ka dahil tandaan mo, sa iyong pagsubok may grasya. God's testing is your blessing. Alam naman po natin na anuman ang sobra, hindi maganda. Amen? Everything in excess is not good. Hindi mabuti kapag sumosobra na. Timbawa po, tingnan nyo. Kung sobra kang kumain, ano mangyayari sa'yo? Bibigat ka, tataba ka, magkakasakit ka. Kung sobra ka sa tulog, manghihina ka. Kung sobra kang gumastos, maghihirap ka. Kung sobra kang mag-makeup, papangit ka. Kung sobra naman ang sipag mo, mapapagod ka. Kung sobra kang magsalita, makakapagsinungaling ka. Kung sobra kang mag-isip, madidepress ka. Kung sobra kang umiyak, hindi ka na makakakita ng mabuti sa iyong buhay. Kung sobra kang magmahal, mauubos ka. Kung sobrang bait mo, aabusuhin ka. Kung sobra kang magtiwala, pagtataksilan ka. At kung sobrang naghihintay ka, nag-e-expect ka, madidisappoint ka at mabibigo ka lang. Tandaan po natin, huwag sanang sobra-sobra ang bagay-bagay sa ating buhay. Huwag mong naisip ang sobra-sobra sa iyong buhay. Dahil pag sobra na, nagkakasala ka na. Tandaan po natin, ang unang kasalanan ni Adan at ni Eva ay yung ginusto nilang maging mas higit sa Diyos. Ano ang sinabi ng demonyo sa kanila? Pag kinain nyo ang prutas na pinagbabawal, makakapantay nyo ang Diyos, baka maging higit pa kayo sa Kanya. At ninais nila yon. Pag meron kang hinahanap, ginugusto, dagdagan mo pa kung ano ang meron sa iyo. Mag-ingat ka. Ikaw ay nahuhulog na sa bitag ng masama. Kaya naman sa ating pagbasa, pinapaalala din po sa atin, dito po sa libro ni Propeta Isias, sinasabi na ipaalam sa mga tao ang kanilang kasalanan. Ano ang kasalanan na dapat ipaalam sa mga tao? Yung sobra-sobra na nilang pagkamakasarili. Nagtatanong ang bayan ng Diyos, tayo'y nangingiling, tayo'y nag-aayuno, tayo'y nagsasakripisyo, bakit hindi tayo pinapakinggan ng Diyos? Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal at hiling? Dahil hindi naman pag-aayuno at sakripisyo ang hinahanap niya. Ang ninanais ng Diyos, tigilan nila ang sobra-sobrang pag-iisip sa kanilang sarili. Ang sobra-sobrang pag-asam na mga bagay-bagay na nakakalimutan na nila ang mga naghihirap, na nakakalimutan na nila na magkawang gawa sa mga naghihikaos at sa mga dukha. Ganyan din ang pinapaalala ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Nagtatanong ang mga disipulo ni San Juan Bautista at mga Pariseo, bakit hindi kayo palaging nag-aayuno? Ano ang problema nila? Hindi naman ito tungkol sa pag-aayuno. Pero nakita ng Diyos yung sobra-sobrang ginagawa nila. Nakala nila, pag sobrang sakripisyo ang gagawin nila, doon sila pakikinggan ng Diyos. Doon sila nagkakamali, hindi po ba? Dahil pakikinggan lang tayo ng Diyos kung tayo ay magbabagong buhay. Pakikinggan lang tayo ng Diyos
kung iiwanan natin ang pagnanasa natin sa mga sobra-sobrang bagay dito sa mundo. Ang pinakamasarap na buhay, ang pinakamabuting buhay, ang pinakamasayang buhay, hindi po ba? Yung sakto lang, yung tama lang. Kaya nga yung salita, tama eh. Anong ibig sabihin ng tama? It has two meaning. Tama means good. Tama also means it is enough. When you are contented in your life, then you are living the good life. Tandaan niyo po yun. Pag sobra-sobra ang nasa buhay mo, tingnan mo magkakaroon ka pa ng problema. Pag sobra-sobra na ang nasa buhay mo, hindi ka magiging masaya. At yan pa ang pagmumulan ng iyong sakit at pagdurusa. Meron po akong isang kaibigang pari. Ang filosofiya po niya, sabi niya, konting panalangin, saktong pagkain, maraming lambing. Konting panalangin, saktong pagkain, maraming lambing. Ano po nangyari doon sa pari? Patay. Wala na po siya. Dahil nasobrahan po sa sarap, nasobrahan po sa lambing. Kasi hindi pantay yung buhay. Di po ba? Kung gusto mong humaba ang iyong buhay, maging masaya ang iyong buhay, sakto lang dapat. Tama lang dapat. May we be content with what is enough in our life. Meron pong isang magandang libro, ang pamagat, Eat, Pray, Love. Yan po dapat yung formula ng ating buhay. Pantay-pantay lang. Saktong pagdarasal, pray, saktong pagkain, eat, pero saktong pagmamahal. Diyan sana umikot yung ating buhay at wala sanang sosobra dyan. At makikita niyo po, magiging masaya kayo, magiging payapa kayo, at magiging napakabuti ng iyong buhay. Kung hihingi ka na rin sa Diyos, bakit hindi ka pa humingi ng malaki, ng marami, at ng imposible? Ano ba yung mga hinihingi mo sa Diyos? Kung mga posibleng bagay lang, wag mo nang ipagdasal sa Diyos. Kung magdadasal ka, tandaan niyo po ito. Yung dapat pinagdarasal mo, hindi maibibigay ng tao. Kung hihiling ka rin, dapat yung makakapagbigay sa iyo, ang Diyos ng imposible. Naniniwala po ba kayo na mahal tayo ng Diyos? Naniniwala ka ba na mahal ka ng Diyos? Kung oo, na naniniwala ka na mahal ka ng Diyos, di ba, magtitiwala ka na anuman ang hilingin mo sa Kanya, ipagkakaloob Niya. Bakit merong pag-aalangan sa atin na humingi ng napakalaki, napakarami, at napaka-imposibleng bagay sa Diyos? Kasi ang tingin natin sa Diyos, tao. At sino ba ang tao? Ang tao limitado. Ang tao nauubusan. At maraming beses sa ating karanasan, hindi po ba, pag humingi tayo sa tao, pag nakiusap tayo sa tao, napapahiya tayo. Mapapahiya ka talaga sa tao pag humingi ka. Kasi tao siya, hindi naman siya Diyos. Kasi ang tao, limitado. Pero ang Diyos, hindi nauubusan. Ang Diyos natin ay ang Diyos ng umaapaw na grasya. Ang Diyos natin ay isang napakalaking Diyos na nagpupuno. Ang Diyos natin ay hindi Diyos na mga sakto. Ang Diyos natin ay ang Diyos na sobra-sobra. Ano ang sabi sa Psalm 23? You prepare a table before me in the presence of my enemies. My cup overflows. Pinaghahanda tayo ng Diyos galing sa Kanyang pagmamahal. At pag binigyan ka ng Diyos, umaapaw. Naalala niyo po yung kwento tungkol sa pagpaparami ng mga pagkain, pagpaparami ng tinapay. Alam ng Diyos ang bilang ng mga tao. Pero nung pinarami niya yung tinapay, ilan yung sobra? 12 baskets. Pwede naman na sakto lang para walang masayang. Pero anong punto ng kwento, anong punto ng milagro? Pag nagbibigay ang Diyos sa iyo, ayaw niya na sakto ka lang na nabubusog. Pag nagbibigay ang Diyos sa iyo, gusto niya umaapaw. Gusto niya punong-puno ka. Yan ang Diyos na sinasamba. Pero bakit hindi pinagkakaloob ng Diyos sa atin? Una, may pagdududa sa atin. Di po ba? Napakarami sa atin humihiling,
Pero pagkatapos natin sinabi, pagkatapos natin pinagdasal, anong sasabihin natin? Hindi naman eh. Nasaan na ang tagal-tagal? Naiinip tayo. But believe, God is giving you an overflowing grace. Wait for it. Maghintay ka. No matter how long, it will come. Ang laki-laki kaya ng hinihingi mo. Gusto mo agad-agad? Kung malaki, kung marami, kung imposible, marunong ka sana maghintay. Darating at darating yan. Kasi siya ang nagsasabi, humingi ka at ibibigay sa iyo. Maghanap ka at makikita mo, kumatok ka at pagbubuksan ka. Ano mang bagay, ibibigay sa atin. Tapos hihingi ka ng mga maliliit na bagay. Sinasabi na nga sa iyo, kakalooban ka pag bibigyan ka. Bakit hindi ka pa humingi ng isang nakakamangha, nakakabigla, at higit sa iyong naiisip na grasya? Anong sabi ng Diyos din sa Salmo sa awit? Today I made you. Ask of me whatever, I will give you all the nations, I will give you all their possessions. Ginawa tayo ng Diyos, anak niya tayo. Tingnan niyo ang pangako ng Diyos sa atin. Lahat daw ng bansa, lahat ng ari-arian, lahat ng kayamanan. Bakit hindi ka humingi? Dahil ba minsan humingi ka na, na-disappoint ka, nabigo ka, kasi hindi niya binigay dun sa oras at panahon na hinihintay mo. Sinong sumuko? Ang Diyos? Ikaw. Kasi nagmamadali ka. Kasi gusto mo agad-agad. Nasaan ang pananampalataya mo sa Diyos? Marami sa mga panalangin natin may sakit. Many of our prayers are sick. Bakit may sakit? Kasi mga panalangin silang may duda sa Diyos. Kasi mga panalangin sila na napakaliit, very temporary, mga posibleng bagay. Oo, hinihingi mo sa Diyos, Lord, sana makagraduate ako. Yun lang? Hanggang dun lang? Lord, sana makabayad kami ng utang. Yun lang? Ganun lang? Lord, sana gumaling ako sa sakit. Yun lang? Ganun lang? Bakit hindi mo hingin sa Diyos? Imbes sa sabihin mo, Lord, sana makabayad kami ng utang. Sabihin mo, Lord, gawin mo akong isang successful na negosyante na nakakatulong sa mga tao. Diba? Imbes sa sabihin mo, pagalingin mo ako. Bakit hindi mo sabihin, Lord, extend mo ang buhay ko, dagdagan mo ang buhay ko, para naman, hindi ko lang matulungan ng mga pamilya ko. Makakapag-serve pa ako sa simbahan. Makakatulong pa ako sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko. Bakit imbes na sabihin mo, Lord, sana makagraduate ako. Panginoon, bigyan mo ako ng galing, katalinuhan. Paano ko mapapabuti hindi lang ang pamilya ko, pero pati ang bansa, pati ang komunidad, pati ang barangay ko. How can I make people's life better? Di po ba mas maganda yon? Ask for something big from the Lord. Pray for big things. Pray for miracles in your life. Hihingi ka na rin. Lubos-lubusin mo na. Dahil tandaan mo, ang kinakausap mo, ang nilalapitan mo, hindi lang kahit sino. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na nakapangyayari ng mga imposibleng bagay. If you don't believe that, kung hindi ka naniniwala, then you're just wasting your time praying. But if you believe, then ask for a miracle, a very big miracle today. Ask for something big despite your bad circumstance. Ask for something great despite of what other people are telling you. Ask for a miracle even if there are evil voices of the devil, of the demon saying otherwise. Ask for a miracle even if you feel bad inside. Kahit na nalulungkot ka, nadidepress ka, wala ka sa mood, hingin mo, malaking milagro sa Diyos. Maniwala ka, makapangyarihan ang Diyos at ipagkakaloob niya sa iyo. Malaki, marami at imposible. Tayo pong lahat darating sa ating buhay na maghahanap at maghahanap tayo ng sign sa Diyos. Merong mga iba humihingi ng tanda sa Diyos, Lord,
itutuloy po ba naming paputol yung paa ng ama namin dahil sa kanyang sakit na diabetes? Baka hindi kayanin. Is it the right decision? Panginoon, pakita mo naman yung sign kung sino yung tamang doktor, saan yung tamang hospital, ano yung mabuting gamot para agad gumaling itong aking anak. Merong mga iba naghahanap ng sign. Panginoon, pakita mo naman yung tamang tao na makakatulong sa akin, sa aming negosyo. Lord, magpakita ka naman ng sign para makaangat naman kami sa buhay matapos na itong financial na problema namin. Merong mga iba, Panginoon, pakita mo naman yung sign kung mananatili pa ba ako dito sa aking trabaho o kung ako ay dapat nang umalis, mag-abroad, o maaaring matagal mo nang tinatanong ito. Panginoon, bigyan mo naman ako ng sign kung iiwan ko na itong asawa ko, sakit-sakit na ng ulo ko, ang sakit-sakit na ng nararamdaman ko, parang kahit na anong sabihin ko, anong gawin ko, anong pagdasal ko, ganun pa rin. Imbis na magbago siya, lalong lumalala at wala nang pakialam sa akin at sa aming mga anak. Panahon na ba na maghiwalay kami? Hindi natin maaalis sa ating buhay na tayo ay hihingi at hihingi ng tanda o sign sa Diyos. But I want you to remember this and to understand this, my dear friends. Before you ask God for a sign, please remember these two things. Do these two things. Learn to listen and learn to believe. Listen and believe. Dahil kung hindi ka marunong makinig, kung hindi ka naniniwala, nananalig at nananampalataya, kahit na anong ipakita ng Diyos, hindi mo makikita. You need to do these two things first before you can see and discover God's sign. Before you can see, understand, and hear God's message. Listen and believe. Why should we listen? Bakit kailangan nating makinig? Dahil lahat ng palatandaan na binibigay ng Diyos, pinapakita niya unang-una sa kanyang pagsasalita. God will not show us a sign without giving His word first. Nakita nyo naman po sa unang pagbasa. Si Jonah naging sign sa mga tao doon sa Nineveh. But before Jonah became a sign, God gave him an instruction. Nagsalita muna ang Diyos. Bago ang tanda, nandiyan ang salita ng Diyos. God's sign begins with His word. Kung naghahanap ka ng tanda ng Diyos, ang unang-unang gamitin mo, hindi dapat ang iyong mga mata, kung hindi ang iyong mga tenga. At sabi pa nga ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, may higit pa na dumating kesa kay Jonah. At sinong kanya tinutukoy? Siya, si Jesus. At sino bang ating Panginoon? He is the Word made flesh, ang salita na nagkatawang tao. Hindi mo makikita ang tanda ng Diyos kung sarado ang iyong mga tenga. Nung pong sanggol ng batang-bata pa ang aking pamangkin, nakita po ng nanay niya na nahihirapan po siyang magpupo o magdumi. Dahil ilang araw na wala lumalabas na dumi sa bata. Kaya nag-alala, ito pong aking kapatid. Baka merong sakit, may problema yung kanyang anak. Dinala po sa doktor. In-examine po ng doktor, agad-agad sabi ng doktor, kailangan nating operahan. Umiiyak po na umiiyak tong aking kapatid. Pero sabi ko, bakit hindi ka humanap ng ibang doktor? Mag-second opinion ka. Buti na lang po, naghanap ng iba. Pinakita sa doktor, in-examine ng ibang doktor. Sabi niya, hindi naman kailangan operahan eh. Ang problema kaya hindi nagdudumi, hindi siya hiyang dun sa kanyang gatas. Palitan niyo yung gatas. Tignan niyo muna. Sinubukan. At yung ngayon nangyari, ilang oras lang, nakapagpupo na, nakapagdumi na. Tingnan niyo po, gaano kahalaga yung pakikinig. Hindi naman lahat ng iyong napakinggan dapat agad-agad mong paniwalaan. Dahil maaaring sinisigawan ka na ng Diyos, may sinasabi ng Diyos sa iyo, pero masyado kang bising nakikinig sa ibang tao o sa ibang bagay. Pakabuksan mo ang iyong mga tenga. Sa pananalangin, mahalaga din na kailangan tumahimik tayo para ang Diyos naman ang mangusap. At pag nangusap ang Diyos, yan ang unang tanda para sa iyo. Ginagabayan ka ng Diyos. Gusto mong makita ang tanda ng Diyos? Listen. Marunong ka dapat makinig. But secondly,
believe, maniwala ka. Dahil pag ikaw ay naniwala, may makikita kang higit na hindi nakikita ng mata. May mga bagay tayong hindi nakikita na makikita mo lang pagkatapos mong maniwala. Amen? Kahit na sabihin ng isang nanliligaw, mahal kita, pero hindi ka naniniwala. Di po ba? Hindi mo makikita yung pagmamahal niya. Amen? Kahit na meron nagtitinda sa iyo at sinasabi niya, magandang produkto ito. Pero kung hindi ka naniniwala sa kanya, kahit na ano pang ipakita niya sa iyo, hindi ka bibili. Hindi po ba? Pag naniwala ka, may makikita kang higit na nakikita ng iyong mata. Kung gusto mong makita ang pinapakita ng Diyos, you need to believe. Because with belief, it gives you a new eyesight. Nung unang panahon, sabi nila, itong SM North EDSA, palaging binabaha, pero may nakakita ng lupain. At sabi nila, diyan natin itatayo ang SM. Pinagtawanan sila ng mga tao. Kahit po ang SM Pampanga dito, pag dinadaanan nyo, noong unang panahon, puro talahib po yan. May nakakita ng lupain, sabi nila, diyan natin itatayo SM Pampanga. Pinagtatawanan din sila. Kasi napakadumi, punong-puno ng talahib, very remote. Minsan pa nga, diyan tinatapon yung mga pinapatay nila eh. Pero tingnan nyo naman po, after many years, who would imagine SM North EDSA, ang dami mga tao, sobrang traffic. Dito po, SM Pampanga, ang daming mga tao, ang daming bumibisita, ang daming namamasya. Hindi sana lumitaw itong dalawang mall na ito kung nung umpisa pa lang, walang naniwala. Bakit lumitaw? Bakit nagkaroon? Saan nag-umpisa? Doon sa paniniwala. Naniwala sila na darating ang araw, dito sa dalawang lupa na ito, posible, may potensyal. Kaya, ano man ang ating problema, umpisahan mo sa paniniwala. Amen? Because when you begin with your belief, you will see more. You will see something. Kung may sakit ka, believe. Gagaling ka. Maniwala. Gagaling ka. Wala pa dyan, parating na. Kung may utang ka, maniwala ka. Wala pa ang pera, pero dahil sa paniniwala mo, makakakita ka. Amen? Merong bang away o sakit ng loob sa inyong pamilya? Maniwala ka. Kahit na wala pa ngayon, parating na. Makikita mo yan dahil sa iyong paniniwala. Do not just depend on your eyes, but depend on your faith. Kaya nga si San Pablo sinabi niya, we walk by faith, not by sight. Tayo ay naglalakbay hindi sa pamamagitan ng ating mga mata o hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dahil kung ikaw ay nabubuhay lang sa pamamagitan ng iyong nakikita, madidepress ka. Dahil ang nakikita mo lang may hangganan. Mga bagay na nauubos, mga bagay na nawawala, mga bagay na nasisira. Pero pag ikaw ay may paniniwala, makakakita ka ng isang bagay na hindi mawawala, hindi masisira, hindi mauubos, magpakailanman. Ano ang sign na hinahanap mo sa Diyos? Bago mo hingin yan sa iyong panalangin, magpatulong ka muna, matutong makinig at lumalim pa sana ang iyong paniniwala.